Kayo patuloy na nakatutok sa The Working President. Last week ay pinakita namin sa inyo ang mga irrigation projects dyan sa Region 3 spearheaded by the National Irrigation Administration. This time, ang katuwang naman nila in delivering these services to the farmers, ang kooperatibang Amris KBPI. Heto't alamin natin ang double thumbs up na performance ng NIA Region 3 employees dito lang sa ating ito. Our faithful civil servants have been behind every stride, every challenge, and every triumph that we have faced as a people, tirelessly working to provide service to the people and working to realize the dreams and aspirations of an entire nation through the different programs and projects that they are entrusted to implement. Serbisyo muna, hindi mamaya na. Ito ang naging batayan ng Philippine Civil Service para sa mga kawani ng pamahalaan, ang magsilbi sa mga mamamayan bago ang sarili. Ngunit papaano nga ba higit na maipapakita ang pagtalima sa kasabihang ito? Dito sa Bulacan, kung saan nakatalaga ang tanggapan ng National Irrigation Administration Region 3 at ng Bulacan Provincial Irrigation Management Office, nabuo ang Amris Kilusang Bayan sa Pananalapi Incorporated o KBPI sa pangunguna ni Engineer Leonardo Gonzales. Isang haligi ng NIA, itinatag noong 1988 at nagnanais na magkaroon ng isang matatag, mabisa at makataong kooperatiba. Ito ang inaasahang tutugon sa pangangailangan ng mga kasapi na karaniwang kawani ng pamahalaan. Nag-umpisa sa mahigit 26,000 piso mula sa Amris Viability Incentive Grant. Ngayon ay umaabot na ang total assets nito sa 25 milyong piso. Nung una kasi, puro pagpapautang lang yung negosyo ng kooperatiba. Ngayon, nakikita namin yung nagpapaserox dito pa sa Baliwag. Napakamahal. 2 piso. May nag-alok sa amin ng Xerox, yung Gestetner. Miniting ko yung board. Walang problema. In-approve kaagad yung Xerox machine. Yung sari-sari store, kasi tuwing hapon, namimili daw sila sa palengke ng Baliwag. Medyo malayo pa. Ngayon dito lang sa opisina, nakapamimalengke na. At itong gasolinahan o yung kurodo, yung doon kami kumukuha sa labas, yung pinapatungan pa kami ng interes. Bukod sa pag hindi kami nakabayad agad, pinapatungan ng interes. Kung sinadjust ko sa board na kung ganito ang sitwasyon, maganda ba magtayo na tayo ng ating sariling kurod ng gasolinahan. Kaya noong July 7, itong taon nito, 2008, natayo nito, nag-umpisa ng operation itong gasolinahan ng kooperatiba. Isa si Nanay Celia sa mga unang natulungan ng KBPI, hospitalization loan ang kanyang nakuha. Bilang accounting processor, dumadaan sa kanya ang pagpaproseso ng mga irrigation service fees mula sa mga magsasaka. After 5 months na maoperahan ako, kapapasok ko lang uli dito dahil nagbakasyon ako ng almost 3 months. Yung anak ko naman ang nilalagnat, dumadaing na sumasakit ang tiyan niya. So dinala ko sa ospital. Pala sumabog yung 3 days na kami sa ospital sa Bulacan Provincial Hospital nang ma-detect na sumabog yung kanyang appendicitis. Yung anak ko siyang panganay. So ako na naman, nag-iisip na naman ako kung gastos na naman yung ka-hospital ko lang. Naglakas loob uli ako na lumapit sa kay Engineer Gonzales, aming chairman ng KBPI, na pagbigyan uli akong makautang ng another 50,000 hospitalization para sa anak kong panganay. Hindi naman ako nabigo, awa ng Diyos, pinagkatiwalaan nila akong muli na mapautang.
At si Kuya Patricio na mahal sa buhay din ang naisalba ng kooperatiba. Magpapasalamat po akong malaki sa aming co-op dahil talaga pong malaking tulong ang naibigay sa akin sa pagkakasakit ng misis ko. Hanggang ngayon po, panay pa rin ang tulong sa akin ng kooperatiba. Kaya po, magmunat sa poll, mahal na mahal ko po yung kooperatiba na yun. At ayaw ko po sanang anumang mangyari sa co-op na yun, ayaw ko po sa lahat. At si Mang Felix na masisilungan naman ang hiningi matapos ay isang trahedya. Ang naging problema ko ay nang masunog ang bahay ko. Noong taong January 30, 2007. Ngayon, wala akong makitang mahihingan ng tulong kung hindi ang kooperatiba ng opisina namin. Naglakas loob akong lumapit sa hepe namin na si Engineer Leonardo S. Gonzales para humingi ng konting tulong. At ako ay hindi naman nabigo na ako ay kanyang tinulungan. Binigyan niya ako ng financial aid na halagang 20,000 upang makapag-umpisa ako na yung nangyari sa akin, mabigyang lunas.